Hello mga ga, sa ating video ngayon na ibabahagi ko naman sa inyo yung recipe po namin ng aming chocolate cookies. Pwedeng pangdagdag nyo naman sa inyong mga cookies recipe. Kung ikaw naman ay nagbibikiri, ay huwag mo na itong palalampasin, subukan mo na. Matagal talaga itong masira at ito'y bestseller din namin at talaga naman ito'y masarap. Kaya tara na, umpisahan na po natin. So dito sa ating mixture, kailangan natin ng 2 in 1/2 cup light brown sugar at 2 teaspoon ng iodized salt. Pwede talagang gumamit dito ng dark brown sugar at lagyan natin ito ng 1 tablespoon ng vanilla extract at 3 piraso na large na itlog. At 1/3 cup ng powdered milk. At mga ga, ito talaga yung cocoa powder na gamit ko. Ilang taon ko na po itong ginagamit mga ga. Na ito lang po talaga yung ginagamit ko. At maglagay lang po ako dito ng 1/2 cup ng ating cocoa powder. Kahit 1/2 cup lang yan mga ga, sa 1 kilo po natin na harina ay lasang-lasa na po yung ating chocolate na cookies. 3/4 cup ng margarine at 1 teaspoon ng food color na chocolate brown. At 1/2 cup ng mantika. At bago po tayo dito maglagay ng tubig, ay durugin muna natin yung ating margarine dito sa ating asukal. At nang mabati na din yung ating itlog. At ayan naman tayo mga ga, pasensya na po kayo, yung paglagay po natin ng ating tubig ay hindi naman naon yung ating camera. At nilagyan ko po ito ng 1 cup ng ating tubig. At haluin lang po natin ito hanggang sa halos matunaw na po yung ating asukal. At nang pansin po na natin na halos natunaw na po yung ating asukal, ay maglagay na po tayo dito ng harina. Gagamit po tayo dito ng 500 grams ng cake flour at 500 grams ng third class flour. Kailangan nasalain lang po talaga natin yung ating harina para hindi po tayo dito magkaroon ng maraming lumps, yung walang bilog-bilog yung ating mixture para hindi po tayo dito mahirapan sa paghalo, para hindi ma-overmix po yung ating mixture. At maglagay tayo dito ng 3 in 1/2 tablespoon ng baking powder. At pagkatapos ay haluin lang po natin ito ng bahagya until mag-well combine po yung ating mga ingredients ng ating mixture at mga gahuwag lang po natin itong ma-overmix. Hindi tayo magkapareho ng brand ng harina na ginagamit po natin, kaya dito sa ating tubig ay pwede kayong magdagdag kung napapansin po ninyo na masyadong matigas lang po yung inyong mixture. At kailangan lang po yung ating mixture ay hindi masyadong malambot para pag naluto yung ating cookies ay andun pa rin yung kanyang design or yung kanyang chambre. At yung ating plancha dito or tray ay banyahan lang po natin huya ng margarine or hindi kaya shortening. At ito'y mga maliliit lang po na sumpit ko mga ga at nilagyan ko lang huya ng sesame seeds dito sa ibabaw. At para may ideya din kayo, yung isa naman dito ay iba yung design at same lang po yung piping tips na gamit po natin at lagyan ko lang po ito ng sprinkles at medyo malaki po itong sumpit ko. At pwede naman kayong gumamit dito mga ga ng icing tape po natin na 1M. Itong gamit po natin ngayon ay may size po ito na 6B. At yung ating icing piping bag ay dinubli ko lang po yan kasi medyo may katigasan po yung ating mixture. At pagkatapos ay pwede na po natin itong isalang agad sa ating oven, pero kailangan ay mainit na po yung ating oven bago po natin ito isalang. Lutuin lang po natin ito sa may init ng ating oven na 170 degrees Celsius sa loob ng 15 to 20 minutes hanggang sa ito'y mag-crispy mga ga. At kung sa electric oven nyo naman ito lulutuin, ay ganun din mga ga, 170 degrees Celsius yung init ng ating oven. At lutuin lang po ninyo ito hanggang sa ito'y lumutong. Dito sa ating gas oven, pag dito sa ibaba ay umalsa na po yung ating cookies, ay ilipat na po natin dito sa ibabaw. At hintayin lang po natin ito na ito'y lumutong. At kailangan lang po talaga na tingnan din po natin yung ating cookies para hindi din masunog pag nagluto po tayo. Kasi sa pagluto din po natin dito ay kakadepende po ho yan sa gamit po natin na oven. At dito pag hindi pa natin ito mabalot agad ay pwede nating ilagay ito sa mga closed container tub. At sa mga nagtatanong po ng ating packaging dito kung anong sizes, ay may sizes po ito na 8 by 5 inches. At nabili lang ko po ito sa Orange App. At mura lang naman ito mga ga, yung 100 pieces na ito. Cookies plastic packaging lang po yung i-research ninyo sa Orange App. At ito may laman po ito na 20 pieces at ang bintahan po namin dito ay 30 pesos. Kung ibinta naman natin ito ng individually ay pwede po itong 4 na piraso, 5 pesos. Yung mga maliliit natin na ito.
Matagal talaga itong masira basta hindi lang po singaw yung paglalagyan natin, basta ay naka-sealed lang po talaga. At kung gusto niyo naman ay damihan niyo po sa paglagay ng sesame seeds. At lagi ko po yang sinasabi na sa mga bintahan po talaga natin dito ay nakadepende ho yan sa ating mga costing, kasi ay magkaiba naman tayo ng presyo ng ating mga ingredients sa mga binibilhan po natin. Ang importante lang po talaga ay tayo ay mag-costing bago po tayo magbenta para malaman po natin yung ating puhunan, para alam po natin kung magkano pong dapat natin yung bintahan. At dito naman sa medyo malalaki natin na may sprinkles, ay ang bintahan po namin dito ay 30 pesos din, pero ang laman po nito ay 10 peraso. Sa individual po natin, pwede natin itong ibinta, 3 pesos yung isa, pwedeng 2 piraso, 5 piso. At hanggang dito lang po yung ating video. Ito po muli ang inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye. At ingat po tayo mga palangga palagi, at God bless po sa ating lahat.